Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, yung reading ina ito ay po for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Take only what resonates, guys, kasi hindi ito magre-resonate sa lahat eh. Normal yon. Hindi talaga magre-resonate sa lahat dahil hindi ito personal reading. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Or kung gusto mo, ayan, mag-comment ka sa baba. Maaaring maswerte ka mabigyan ng free reading ni Madam Jean. Sa October, mamimili siya ng mabibigyan ng free reading. May nakuha akong energy. I don't know kung kamukha mo ba yung nanay mo or yung tatay mo. Basta, yung hawig, medyo ganun. This could be a reading. Okay. Pwedeng nasasabihan ka, kamukha mo talaga yung nanay mo or kamukha mo talaga yung tatay mo. Anyway, fire sign. Kasi sabihin ng iba, syempre nanay at tatay. Pero hindi, meron kasi yung hawig na hawig. O, yan. Pwedeng ikaw ay kasalukuyang sinasasabihan ng ganun. So, maaaring reading mo to. Judgment, King of Swords. Okay lang din kung hindi, guys. Ang importante yung reading. King of Swords, the Chariot, the Death card, and the fire sign, ha? Seven of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck is the Fool. So, parang, ngayon sa totoo lang, parang wala ka na munang pakialam sa iba, lalo na sa mga taong malayo sa'yo or pinili ang lumayo sa'yo. Maybe a person na pwedeng pinahalagahan mo, or hindi ko masabi, that could be may kinalaman sa love or a friend or a family member na parang nag-travel siya, lumayo siya sa'yo, but then with the Death card, okay, parang tinanggap mo na lang na okay, sige, wala na siya, and then yun parang pinaparamdam mo or pinapakita mo na parang wala ka munang pakialam na sa kanya. And with the Seven of Wands, I feel like maraming nagagalit sa'yo ngayon. Okay, they hate you. And with the Fool, because they feel like pwedeng either wala kang silbi or ang tanga-tanga mo, parang gano'n yung feeling na kung bakit gano'n sila sa'yo, kung bakit gano'n na lang yung galit nila sa'yo. Gusto nila magbago ka, but with the Knight of Wands, I feel like wala ka naman kasi nakikitang mali sa ginagawa mo. With the Ten of Wands, ginagawa mo lang yung responsibilidad mo, and you feel like hirap ka na, parang gano'n. With the Four of Pentacles, sa totoo lang, I feel like pinahahalagahan mo lang yung mga bagay na mahalaga sa'yo ngayon. With the Six of Pentacles, I feel like kailangan mo ng tulong. And with the Moon, parang hindi ka nagsasalita or hindi mo na lang sinasabi na kailangan mo ng tulong. Lalo na ang focus mo ngayon is, alam mo yon, umiwas na lang, lumayo na lang sa mga tao or sa mga ibang bagay or sitwasyon na tingin mo hindi makakabuti or makakatulong para sa'yo. Okay? So, ano yung mga nasa messages for love naman for you, fire sign? Messages for love. Okay, so you do have here the Eight of Wands. Nakakita tayo ng maraming message mula dito sa taong to with the Seven of Swords. Aries, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. I feel like I can see a Virgo. Hindi ko alam, guys, if you're dealing with someone, wala pang relationship, pwedeng meron din, pero hindi pa ganun kalalim. To tell you honestly, kasi yung iba, this is a cross-watcher reading, pwedeng ikaw ito na parang yung taong ito, nakikitaan ka ng something. Like, gusto ka niya kasi nakikita niya na may makukuha siya sa'yo or magbe-benefit siya sa'yo. So, kung may relationship na, maybe the main reason is money. Kaya lang, parang hindi sure regarding doon sa love, kung maibibigay or naibabalik ba, because maaaring, kung ikaw ito ha, for example, ikaw ito, and then yung person mo yung nakikita niya sa'yo na parang, parang gusto kita kasi marami kang pera. Gusto ko yung pamilya mo. Gusto ko na marami akong
Kumbaga pag nagkaroon ng relationship sa atin, alam ko marami akong makukuha sa'yo, or hindi naman particularly pera, pero kahit sa yabang na lang, pwede kitang iyabang kasi well-known ang family mo or may kaya kayo, ganyan. So, may ganong energy. And with the Four of Cups, hindi siya sure kung maibabalik mo din ba yung love sa kanya, but it's okay with the Hermit Virgo energy. Yung person na is mag-take pa rin ng risk, will try its best. Yung parang, hindi niya alam kung may future, but nakikita natin na, hindi niya alam kung may future sa inyo, pero nakikita natin na parang mag-take pa rin siya ng risk. Kasi gusto ka talaga niya. Gusto niya kung ano yung background mo. Anyway, hindi naman dahil minahal ka niya because of pera. Pero high chance na, syempre gano'n na lang rin naman, 'di ba? Kung magkakagusto ka na lang rin naman doon na sa alam mo this person is like a practical person. Na syempre praktikalan na lang tayo ngayon. Yung love pwede ko namang i-follow yon later. Parang gano'n. And then yung pagmamahal mo sa akin, pwedeng na lang din yon, ma-develop. So yung person na ito is willing makipagrelasyon sa iyo kahit wala pang masyadong feelings sa isa't isa, because alam niya na mas marami siyang makukuha sa iyo, like magbe-benefit talaga siya. So hindi para sa lahat yung reading, napakakonti lang ang makaka-relate doon. Ano yung advice sa'yo sa part na yun? What is the advice? Yung iba kasi cross-watcher energy, so that could be you. That could be you. Ayan. Ang advice sa'yo is the Page of Cups, Page of Pentacles, and the Page of Wands. If you would notice, yung mga lumabas is all pages. Ayan, these are pages. At sa tarot reading, yung pages ang nagpapakita ng young energy, immature energy. Yan, lahat yan page. Mga bata. So maybe, you are being immature, and kung ikaw ito na ikaw ay pumapatol sa isang tao kasi nakikita mo yung class niya, nakikita mo yung ano niya, kung ano yung mga meron sa kanya. And pwedeng, or if that is your person na nagmamahal sa'yo or nagkakagusto sa'yo ng ganyan-ganyan because of money, huwag mong pairalin yung immaturity mo. Yung iba, the advice for you is date someone your age. Pwedeng ganon. Kasi sabihin na nating immature kayo pareho, pero pwedeng mag-grow naman kayo together. Ayan. So, nakikita mo yan. Hindi pwedeng ikaw yung mas mature tapos siya medyo mas hindi. Hindi siya immature mag-isip. Immature siya sa edad niya, whatever. So, ganon. Hindi pwedeng ganon. So, ang advice sa'yo is date someone your age, or maybe yung iba, there's a lot of people na dadating pa sa buhay mo with the Ace of Wands. That is also the advice for you. Pwedeng may mga iba pang dadating sa buhay mo. Hintayin mo lang. Kasi pwedeng hindi pa naman ito. Hindi ka pa naman pinagmamadali. Okay. So what will happen in the future for you? What will happen in the future for you? In the future, you do have here the Lovers, Five of Pentacles, the Nine of Cups, the Five of Cups, Temperance, and the Six of Pentacles. I can see, ito na nga ba yung sinasabi ko, the Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. If you are this person na maganda, malaki ang, kumbaga you do have money, you are successful, or nasa pamilya ka na, maganda ang pagkakakilala sa pamilya nyo, and maybe yung father or mother mo is nagtatrabaho sa government, or if you are this person na basta may kaya kayo sa buhay, I can see possible na mawala lahat yon sa'yo with the Five of Pentacles. Money. Nakakita ko ng paglayas,
like some kind of change. So, pwedeng paglayas, paglayo in the future for you. Yung iba sabi nangyari na yan. Yung iba mangyayari pala. The lovers, yeah, because of the relationship and pwedeng ito yung relasyon na itinatago and then possible na mawala lahat pag pinilit itong relasyon na ito, pag tinago. And we do have the Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Yeah, this is your parents, your siblings, or the people around you na parang nalulungkot sila because of what you did, kung ano yung buhay na pinili mo. And with the Temperance, pero they are willing na intindihin ka at they are willing to help you with the Six of Pentacles. Willing pa rin naman tumulong sila. Kahit pa mas piliin mo yung buhay na ito, nandyan pa rin naman sila para sa'yo. Maybe kung hindi man sa umpisa, pero in your later years, nakikita natin na dadating yung point na tutulungan ka nila. Okay? So, hindi ka pa rin naman binabaliwala. Kumbaga, lagi pa rin na sila nandiyan nakamasid for you. Alam mo, maswerte ka kung gano'n, no? And actually, as much as possible, gusto natin is maiwasan yung ganito, no? Kaya nga sabi ko, yung advice sa'yo kanina is maybe, lalo na kung bata ka pa masyado, huwag kang magmadali. Kasi marami pa naman dadating para sa'yo. And with the Eight of Swords, yeah, pigilan mo or as much as possible, i-block mo muna yung mga taong ito or yung mga nagtatanggap pumasok sa buhay mo because Six of Swords, honestly, you're not yet ready. Hindi ka pa naman ready. And with the Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, ikaw ito na mananakit ka ng ibang tao. Masasaktan mo. Yun nga, pwedeng yung mga tao nagpapahalaga sa'yo. Masasaktan mo sila dahil sa mga actions mo. So, yun. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.